Ang sabi po niya, hindi lang po madi-disqualify ang isang kandidato pagka ganyan mga pangyayari, no? Kundi pananagutin pa niya yung criminal aspect nito. Ano po, makakasuhan siya no ng malversation of funds. Sinampol niya sa amin sa committee hearing po ng budget, galing po sa kanya ito, yung pangyayari sa Aurora na Vice Governor po gumamit ng machine, no po, tarpaulin machine ng probinsya, tanggal na siya. Yun po ang sinampol ni Chairman. Kaya ako po, no, hindi ko i-deny, masaya po akong nakinig. Ito po, mas malala po itong ginawa. Mas malala po ito. Ano po, gumamit ng pera ng gobyerno, ginamit po lahat. Empleyado, nagbuo ng task force para ipakalat. Lahat po ginamit. Yung tarpaulin po, ganyan lang po yun. Imagine mo, Huwad, na paupo mo, yung mga programa niyang pinapatupad ay hindi dapat na yun ang pinapatupad. And of course, gumagamit ng pera ng gobyerno. Lalabas ang katotohanan kung sino po talagang ginusto ng aming kababayan doon, kung sino talaga ang totoong gobernador, no, dediretsuhin ko na po. At syempre po, sa susunod na pagpipili, hindi na po mauulit ito sa ibang lugar po sa ating bansa. Gusto ko lang pong itanong kay Director Olano. The previous budget hearing that no less than the chairman attended last year, September, tinanong ko sa kanya, lahat ba na nangyayari sa amin sa hearing na ito ay nakarating sa iyo, Mr. Chair? Sabi ko sa kanya. And Chairman George answered na positive, no, na sabi niya lahat kung nakarating sa akin. So same question ngayon ang itanong ko sana, Director, and siyempre address ko na rin to sa mga commissioners na present ngayon. Nakarating po ba lahat yung mga pangyayari sa inyo dito na yung mga questions na nire-raise dito, issues? Para kasi kanina parang nasabi ni Commissioner Maceda, sir, if I got it right, na hindi pa nakakarating sa inyo yung mga ibang mga issues. Kaya tanong ko lang po, hindi pa ba nakakarating sa inyo yung mga pinag-uusapan dito? Thank you, Mr. Chairman. I don't know if I made that statement with reference to what's happening here or how it impacts on our decision making in the division. But if it were related to our decision making, then what I may have meant is what transpires in the committee is not necessarily going to have any weight in the decision because we have to act on the pleadings. So perhaps that's the context. Yes, Commissioner. Ang tanong ko lang kung nakakarating lang, it does not necessarily na ang gusto kong ipalabas sa iyo is kung kino-consider mo yung mga nangyayari dito. Ang tanong ko lang po kung nakarating lang yung mga pangyayari dito. Yun lang po yung katanungan ko. Well, Your Honor, the reports of those who attend on our behalf, of course, they are relayed to us. And to the extent that, just like a lot of people, at the end of the day, if they go through what's on YouTube and what the coverage was, Yes, to that yes. extent, we also are aware. Yeah, kasi I do believe, Mr. Chair, na yung mga issues natin, do sabi mo nga, babasahin on the merits dun sa case, I do believe na yung mga under oath po kasi malahat na mga nangyayari dito. Kaya ako lang din binabanggit ito ngayon at binanggit ko na kay Chairman ito, in the disposition kasi ng cases natin, sometimes, what we are considering is statements under oath. Di po ba? So, ako po, naniniwala, katulad po ngayon, araw na ito, ang isang gusto ko lang malaman, which is, kung tama na naman pandinig ko kay Chairman George noon, tinanong ko po kasi, yung katanungang ito yung sabi ko, ilang cases pa ba nung 2022 national and local election ang hindi pa nare-resolve? Kasi yung binabanggit nyo po ngayon, syempre hindi ko na po kukontrahin yan kasi nasa inyo po ang figures. Pero ang tatanungin ko lang po, yung natitirang mga cases nung 2022 national local election, ano po, kasi sabi ni Chairman noon, konti na lang. So yung konti na lang po na yun, gusto ko lang po sanang malaman, gaano ka konti na ngayon? Kasi considering September po, yung last na pagtatanong ko sa kanila. Sa tingin ko, paglabag sa election laws natin. Ngayon, ito, Mr. Chair, i-address ko lang po ito kay Director Olano.
Tapos kung makakuha lang ng konting reaction din po sa mga commissioner habang nandito na po sila. Yung isang case po na na-decide ng second division, ano po, na inakyat sa M-Bank, ni-reverse ng N-Bank, umakyat po sa Supreme Court, na ni-reverse ng Supreme Court at ibinalik to remand to the N-Bank. Tanong, gaano katagal pa po ulit ito kung sakali? Yun pa rin ang tanong. Actually, Commissioner, for your information po, ang tanong ko kay Chairman, etong ginawa po ni Mr. Mamba na nagpakalat ng pera, no, without the approved budget, proven na po yan, without the exemption coming from your office, kayo po ang nagpatunay yan. Ano po, ang tanong ko po ang sabi po niya, hindi lang po madi-disqualify ang isang kandidato pagka ganyan mga pangyayari, no? Kundi pananagutin pa niya yung criminal aspect nito. Ano po, makakasuhan siya, no, ng malversation of funds. Sinampol niya sa amin sa committee hearing po ng budget, galing po sa kanya ito, yung pangyayari sa Aurora na Vice Governor po gumamit ng machine, no po, tarpaulin machine ng probinsya, tanggal na siya. Yun po ang sinampol ni Chairman. Kaya ako po, no, hindi ko i-deny, masaya po akong nakinig. Ito po, mas malala po itong ginawa. Mas malala po ito. Ano po, gumamit ng pera ng gobyerno, ginamit po lahat. Empleyado, nagbuo ng task force para ipakalat. Lahat po ginamit. Yung tarpaulin po, ganyan lang po yun. Dito sa nangyari sa amin sa Cagayan. So anyway po, kay Director, wala no, sir, sa susunod po na magkikita po tayo, talagang tatanungin ko ulit sa iyo yan. Sana wag mo nang paabutin sa budget hearing. Ano po, kasi kung maalala nyo, no, yung mga usapan noon, hindi ko po nakakalimutan. At lalong-lalo na, no, on record po lahat ang pinag-uusapan natin dito. Tuwing may pagdinig po tayo, ayaw ko man i-review lahat po, statement nyo, nire-review ko po. Ilang araw po ako di natutulog para lang alamin lahat ng sinabi ninyo dito sa committee ito. Kasi ayaw ko pong magkamali na nagko-quote po ako sa inyo na hindi nyo po binabanggit dito. So, yun lang, Mr. Chair. No, sana matultugan na natin yung pangyayaring ito, and may appeal to you, no, para hindi na po maulit ang lahat ng mga ganitong pangyayari. Kasi iisa lang naman po ang hangarin namin sa Cagayan. Lalabas ang katotohanan kung sino po talagang ginusto ng aming kababayan doon, kung sino talaga ang totoong gobernador, no, dediretsuhin ko na po. At siyempre po, sa susunod na pagpipili, hindi na po mauulit ito sa ibang lugar po sa ating bansa. Kasi napakahirap po na mag-antay. Ano po, kung alam nyo lamang po, no, kung gaano kahirap, hindi lamang po siguro sa kandidato, kung hindi sa taong bayan. Kasi kung huwad po yung napaupo natin, imagine mo, huwad na paupo mo, yung mga programa niyang pinapatupad ay hindi dapat na yun ang pinapatupad. And of course, gumagamit ng pera ng gobyerno. So sana po, yun, appeal ko lang po, sa lalong madaling panahon po, sana, total nandito na rin lang po kayo, kunin ko na pong pagkakataon na mag-apila po sa inyo. Yung mga cases naman na i-file o itong investigation na ito, nanggaling din sa bunganga ni Governor Mamba kasi ito. Sabi nga nilang isda nahuli sariling bunganga. So it is one of the very same na case po, no? Kasi ngayon, ito, related po dun sa sinabi ni Chairman Kit na may mga ganun na innuendos or thinking ng Pilipino na wala nangyayari dyan kasi may parking. Ito po ang nangyari na. Si Governor Mamba, salita ng salita over radio, bombo radyo. I've shown the clip here dito sa hearing na ito. Nang sinasabi po niya, lahat naman nababayaran. COMELEC nababayaran yan. Supreme Court nababayaran yan. Kaya that's the subject, o yung korte that's the subject of the indirect contempt ngayon sa Korte Suprema ni Governor Mamba. Kung hindi nyo po pa ito nalalaman. Yes, nag-comment siya po na lahat nababayaran. Even COMELEC. Ngayon, tanong ko po sa inyo, naman po, ito, reaction muna. Ano po ang reaction nyo dito sa sinabi ni Mamba? At ito ba yung delay na ito? Sana naman po, hindi po ako naniniwala na ang delay na ito dahil sa sinasabi niya
Kaya ang tanong ko, etong mga ganitong mga binabanggit ni Mamba na nababayaran ng ang COMELEC, paano ang reaction nyo? Paano nyo tinitake ito considering ng Supreme Court, they will not take it lightly, no? Meron na siyang indirect contempt. Pinag-react na yung dalawang judges doon na inano ni Governor Mamba. So ito po yung tanong ko sa inyo, paano po ito? Ano po ang magiging komentaryo natin tungkol dito? Ano naman ang move ng COMELEC? Dahil ito po is a direct attack on the integrity of COMELEC dito sa mga ganitong mga pronouncement niya over Bombo Radio. Com. Thank you very much, Mr. Chair, kung anong reaction sana. Please proceed. Well, Your Honor, like I said earlier, halos lahat ho ng desisyon namin, there are competing parties. So, yan hong kasabihan na nababayaran naman yan. We hear that every time from the person who is not fortunate enough to gain our favor in the particular case. So, hindi na ho kami naiiba sa ganyang mga akusasyon. But to hear it, expressed so publicly as you brought it out this morning. Of course, we're going to take it up as an en banc and to see if there's any action that should be taken, considering that there's a pending case before us. So we're sure to discuss that in our en banc session. Mr. Chair, dun sa comment ni Commissioner, everyday po ba na yung hindi masaya sa decision na nasa Bombo Radio at magsalita all over national news na nababayaran po ang COMELEC at ang Korte? Araw-araw po ba kaya yun? O lahat po kaya ng mga kandidato may ganon na nagsasalita? Sa tingin ko po, sa tingin ko lang, kung ako ang tatanungin, Mr. Chair, sa tingin ko kakaiba po ito. Ano po? Siguro naririnig nyo ang komentaryo sa labas o kung ano. Pero ito, on national sinasabi o Bombo Radio, paulit-ulit po, hindi lang po minsan nangyari. Kaya nga ang Supreme Court, they didn't take it lightly. No, talagang pinag-comment na ito. No, so yun lang, I hope tingnan nyo lang to of course preserve the integrity ng COMELEC, considering sabi nga natin sa constitutional body. No, wala nang ibang makakaano sa inyo diyan. No, and of course, tumugma kasi ito, Commissioner, dun sa lumalabas na pangyayari. Sasabihin niya yun, tapos na-delay. 2 taon, walang desisyon. So hindi mo din maalis sa taong bayan na mag-isip. No po. So sana po, again, may appeal. Tingnan nyo na lang po itong mga ganitong mga pinaparating din. No? Thank you very much, Mr. Thank Chair. you, Congressman Lara. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ronaldo Mendez, akin na yan, nakakabahala ang pagdami ng mga inchik sa lugar nila. Pahayag naman ni Mario Dalagmas, tanggalin si Mamba, he is not concerned about the Philippine security. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Mike Blue Galindez, there is no innocent act when betraying the Constitution, law is a law. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.